Yon. What's up? Welcome sa ating episode 6. Ngayon, dito na ulit kami and dumami na kami guys. Yun, sa wakas, kahit papaano, no? Sino-sino ba tayo? Welcome. Yon. Dito nga ulit, Kuya Kenneth, Kuya James, Kuya Dale, si Kuya Choi, si Kuya Jab, at si Kuya Sigel. Yon. Pwede lahat. Ay, lahat pwede pala tayo, no? Nalilito Sa akin yun eh. Nalito na rin ako eh. Lahat pwede. Ang number one, nyo? Podcast in our hood. In our hood, Sa susunod, number one podcast sa hood nyo yan. Home Sim. Comment kayo dyan guys. Pwede. May tanong si May tanong si Dale eh. Yon, Kuya Dale. Ituloy natin yan. Pasok sa pre. Kasi kanina, ay hindi, tama ba? Tama ba pasok ko yung kanina? Oh, sige, okay lang. Continuation. Kasi yung, di ba pinag-uusapan nga yung best foot forward. Paano kung baliktad naman yung babae yung magpupurso sa'yo? Anong tanong mo doon? Ay hindi, ang tanong pala doon, may nagpurso na ba, parang baliktad, di ba kadalasan lalaki nagpupurso sa babae? Meron na bang babae na nagpurso sa'yo? Meron. Yung ngayon. Ganda nun. Hindi, Anong naging parang dynamic? Kasi hindi siya normal sa karamihan. Bali medyo rin no. Siguro ayun nga totoo, hindi siya normal kasi baliktad 'yung nangyari. Siya yung nagpakita ng may gusto talaga siya. Ito na lang, isang senaryo lang. Magkasama kami. Pero siya yung touchy. Malamang sa malamang, nakaranas na kayo ng ganon. Pero iba yung touchy lang talaga siya. At touchy when it comes sa gusto niya talaga yung lalaki. Yung touchy na yun kasi, raramdaman mo sa bawat, basta yung pag sa hawak niya, parang may gusto niya kumapit palalo. Siguro may time lang din that time na ano pa kasi ito eh, kumbaga hindi ko alam na may gusto siya eh. Pero parang hindi niya matulungan yung sarili niya kung paano magpigil. Kaya tumagas yun, kaya nasabi niya sa akin. So doon pa lang, sa senaryo na yun, gusto ko talaga niya. Gusto niya talaga ako. So kung paano ko na-handle yun, medyo iba. Kasi kung sa ibang lalaki na average, sa kanila mangyari yun, possible, parang, parang silang nasa ulap, ganyan, kasi bumaliktad. Pero ang deadly kasi doon, kapag pinakita mo, ay sabihin na natin, yung babae, gusto ka niya, siya na yung first move. Pero ikaw, bilang ikaw, hindi mo ma-handle yun, mababaliktad din kasi yun eh, babaliktad din yun eh. Nalaman mo na may gusto sa'yo yung girl, magbe-best foot forward ka rin eh, bigla, na kanino na ulit ang dominance ng game, nasa kanya na ulit. So parang binigay mo lang din yung laro sa kanya. Gumawa na nga siya ng move na kakaiba. Ngayon, binabalik mo naman siya sa dating anyo niya. 'Di ba? So kung paano ko na-handle 'yon, inisip ko talaga una, sarili ko. Kaya ko ba 'to? Kasi medyo iba yung dynamics nito. Kasi nung bago niya ako i-approach, nandun na ako sa stage na nagse-self-development na ako eh. Kumbaga, pinopokusan ko na talaga yung galaw ko, yung isip ko. Wala nang pakialam sa lahat. Then suddenly, dumating 'yon. Ang tingin ko doon, ang take ko doon, para siyang challenge. Kasi ganun na yung take ko pag may dumadating na conflict or problem eh. Paano ko kaya i-handle to? Magiging cold ba ako? Pwede bang magpaka-funny ako dito? Ira-ride mo lang ba yung... Oo. Paano ko i-handle? Kasi mararamdaman mo talaga sa girl na na gustong-gusto mo siya eh. So paano ko i-handle 'yon in general? Wala, nagpaka-jump lang ako. Straightforward. Pag may instruction ko yun. Kung ano yung gusto ko talaga yun. Tsaka, eto hindi ka naman gugustuhin ng babae to the point na siya na yung magpupurso sa'yo kung hindi siya makakaramdam ng security sa'yo. So, nakahanap kayo ng game dun. Another gem. Another gem yun, pare, no? Kaya, kung tingin niya sa'yo, ka-level ka lang niya, ang tingin niya sa'yo parang tropa, check mo yung sarili mo. Check mo yung sarili mo. Kung gusto mo dumating sa point na
kung gusto niyo dumating sa point na kayo yung nagdo-dominate sa relasyon, kayo yung nagli-lead, which is in nature, sa atin naman talaga yun, nararamdaman talaga natin yan sa loob-loob natin. Ayusin niyo muna talaga yung sarili niyo. Kasi once na nawala yung sense of security ng relasyon niyo, mababahala din yung girl eh. Kasi syempre, babae yan, fragile yan eh. Di naman lalapit sa yan kung tingin niya mapupunta lang siya sa panganib eh. So yun lang. Kaya up until now, lang eh, yung principle na ginawa ko dati, yun pa rin naman. Pero syempre, sa tao rin, nag-i-improve tayo. Pero ang improvement ko, kung ano yung nasimulan ko. Hindi ako yung cold ako sa simula, tas ngayon nagiging kengkoy ako. Hindi ganoon. Kung cold ako dati, freezing cold ako ngayon, 'di ba? Tapos kung focus ako dati, mas hyper focus ako ngayon. So, kung pupunta naman tayo sa perspective ng girl na 'yon, mas gusto niya 'yon. Kasi nga tama yung man na ano niya, napuntahan niya. So, kaya nga minsan ewan ko sabi niya sa akin laging sinasabi sa akin, alam mo ba, pag tinatanong ako ng iba kung kumusta ako, siya yung girl lang tinatanong. Sinasabi ko lagi sa kanila, ang yaman ko na eh. Hindi mayaman sa pera. Kung mayaman siya kasi, kumbaga, tama yung ginawa niyang siya yung lumapit sa gusto niya. Kaya lagi ko rin sinasabi yan sa mga, nakaka-date ko, nakakausap ko na ibang tao, na ibang babae. Huwag ka nang maghintay ng lalaking magpupursu sa'yo. Kasi ako, naniniwala ako, on top of your head, ladies, meron talaga kayong lalaking gustong gusto. Ideal. Ideal in a sense na, wala, gusto na talaga nila. Pero, dahil napipigilan kayo ng society na, hindi, dapat ikaw pursue. Nag-end up kayo na, Wala kayong napupuntahan. walang napupuntahan yung ideology nyo. Nasasayang lang yung time kasi syempre yung oras paano yan tumatakbo yan tuloy-tuloy. Tapos eto yan, yung beauty nyo nagpe-fade. 'Di ba? What if ngayon kung meron kang gusto, chat mo na. Hindi naman ka babaan yun ng dignidad niya. Wala naman dun wala namang issue dun 2025 na Hindi sa 2025 na. Lang kasi yan. It's a matter of Reality lang. Reality lang talaga. Tapos ang lalaki, baliktad. Dapat focus yung lalaki sa Go. sa mission niya. Kung ano yung ginagawa niya, go. Kung tingin nyo, ito rin sasabihin kasi ng iba na baka naman pag nag-focus ako, mas lalong hindi ako makita ng mga babae. Mas Baliktad. lalong hindi ka mas patan. Mali. Baliktad. Mas focus sila sa'yo. Hindi mo lang alam, minamata ka nila. Hindi ko to sinasabi na papunta sa akin Kundi ganun kasi yung nakita ko sa mga taong ganito yung naging galawan at naging successful sila sa ganito. Para silang ninja. Hindi sila yung nakikita when it comes sa hustle. Bigla sila lumiliptaw na successful. Pero yung mga babae, may power sila na kung sino dyan yung talagang nag-grind para sa sarili, nakamata sila dun. Kaya kahit anong kulit nyo, mga lalaki, dun sa babae, hindi nila kayo pinapansin Kasi ang kulit nyo mas nakapokus sila dun sa lalaking hindi naman nagchat-chat sa kanila. Pero pag nag-chat, kinikilig. 'Di ba? Napapaisip ba kayo bakit ganun? Kaya yun free game nga Focus ka sa sarili mo. Madaling sabihin Pero along the process, yes, boring. Pero mararamdaman nyo yan kapag tinuloy-tuloy nyo. Basically, naghahanap kasi kayo ng thrill kaya naboboring kayo. Diba? Embrace the boring process. Nandun naman talaga. Kung gusto nyo maabot yung level na yun, hindi ko naman sinasabi na nandun na ako. Pero masasabi ko sa sarili ko na nakikita ako yung laro na yun. As in, nakikita ako yung dating game na yun. Alright. Ayun ang goal. Next. Kuya May Ken. tanong mo dun? Napakwento na kasi. Hindi. Kung may babae nagpo-pursue sa'yo, tapos Ano yung gagawin mo? Parang hindi, anong masasabi mo na yung babae yung nagbe-best foot forward? masasabi lang? Oo. Okay, ikaw. Hindi, unang tanong,
may nag-pursue ba sa'yo? Reality check, wala po. Oh, ang follow-up question, anong masasabi mo? Straightforward. Straightforward na sagot. Okay, next. Okay, next. Hindi. Anong Hindi, paano yung Hindi, sabihin na natin ngayon wala. Paano kung dumating yung point na yun. meron? Paano mo siya i-handle? Nuggets. Ay na rin yung next question. Yun. Siguro sa akin, ayun, katulad nga nung ano, kasi siguro kung sa dating game ko siya gagawin, siguro syempre, play safe. Which is, ang iti-take mo siya na, ay, nagbe-best foot forward siya sa akin. Magbe-best foot forward din ako para ipakita ko rin sa kanya na, ay, sige, ganito rin ako eh. Pareho pala tayo. So, kumbaga, same tayo ng wavelength. Diba? Parang ganun. Pero kasi, ngayon, katulad nga ng mga example ni Kuya Jap tsaka ni Joy, ayun, na parang mas nakikita ko ngayon sa time ngayon na, yun nga, na yung pagpili ng mga babae ng kung sino yung gusto nila is yung something na talagang credible. Kumbaga, hindi lang yung hindi na yung dati na, ay, gangster to, ang angas nito. Yung mga gano'n, hindi na gano'n. Kumbaga parang tinitignan na nila, ay, pag ito bang taon to pinili ko, may kalalagyan ba ako sa future? Or maisasama ba ako nito sa pag-angat? Mga gano'n ng bagay. Kasi parang para sa akin dapat hindi lang siya practical eh. Kumbaga kasi maapektuhan din ng magiging relationship mo na yun dun, kung ano yung magiging kakalabasan mo in the future. So, dapat talaga mas pipiliin mo yung kumbaga hindi ka magpi-play safe. Katulad ng sinabi ni Kuya Jap na kung ano ka, be true to yourself. Pakita mo sa kanya kung sino ka. Kasi once na doon mo makikita rin eh, kung tanggap ka niya na ganun ka, edi okay. So, kumbaga walang magiging problema. Pero kung tanggap ka niya, pero may ganun, edi doon pa lang, meron na agad kayong hindi kayo pagkakaintindihan. So, may problem na agad kayo. So, paano kayo mag-work kung umpisa pa lang may ganun ng problema? Kasi kung gagawin mo mag-best foot forward ka na papakita mo na ganito ka, eh hindi ka naman ganun. So, pag tumagal-tagal yan, magkakaroon na dyan ng conflict kasi nalalabas mo na yung ganito mo na, ay, hindi pala dapat to. So, maka-confuse siya na, akala ko ba ganito ka? Bakit ganyan yung pinapakita mo? Nag-iiba ka na. Doon na papasok yung point na nag-iba ka na. Hindi na ikaw yung dating Ayun yung kumbaga parang doon na magkakaroon ng sinasabi ni Kuya Jeff na isusumbat niya sa'yo. Oo, yung sa una nga na, Oo. dati ganito ka, tapos ngayon, 'di ba na ganyan somehow ka pala. related pa rin siya. Ayun lang naman yung take ko doon. Women. Ang nakakatawa kasi dyan sa take ng mga average na lalaki, sinisisi nila yung babae. na parang sinasabihan ako ng girlfriend ko, nagbago na daw ako, ganyan. Check mo yung sarili mo, boy. Baka nagbago ka talaga or nag-best foot forward ka dati, bigla mong nilabas yung tunay na ikaw. Hindi mo talaga mapapansin yun along the relationship kasi yun ikaw. So, natatabunan yun, ay oo nga, dati nagpaka-plastic ako para magustuhan niya lang eh, no? Diba? Kaya mga babae, grabe yan, mga lungkat ng history. So, dapat tandaan nyo rin na may nature silang ganun. Pero totoo rin, guys, best advice yun. Kung ka, pakita mo agad. Kung di kaya magustuhan, hindi niya gusto yung personality mo na ganun, kumbaga hindi siya yung tao na magiging para sa'yo talaga. Kumbaga, hanap ka pa. Kasi, yun pa lang hindi kayo tugma, so magkaiba kayo ng wavelength, alam mo nang hindi mag-work. 'Di ba? Pero kung gusto mo lang din mag-explore na mag-try, go. Pero kung gusto mo na parang mas efficient yung dating mo, syempre hanapin mo yung same mo ng wavelength para in the future wala kayong maging conflict. Wala kang itatago and shits, gano'n. Okay? Ano yun? Tanong, pwede. Ang tanong. Hindi, kaya sinasabi ng mga babae na sa una lang magaling yung mga lalaki dahil sa ganun eh. Oo, tama. Sino man naman kasi magpapakita ng pangit sa una eh. Oo.
Ikaw Diba? ba, pag gusto kang babae, tas nakakausap mo siya, Oo. ayan na, time na nag-uusap na kayo, tas alam mo, papakita mo sa kanya, gusto mo nga siya eh. Di ba? Makita mo yung bitaw mo. Oh, yun nga, papakita mo talaga, may tindig ka. Ayoko, baka Oo, bastos eh. may bitaw ka. Bastos pala dito. Bali, parang nagko-contradict siya eh, no? Hindi, pwede rin. Parang kiniklaim mo lang na magkakaroon ka na ng bitaw in the future. Sa ngayon, wala muna. Pero nakikita ko kasing may bitaw ako eh. Maniwala ka lang sa akin. Parang ganun din, no? Pang bait na rin siya eh. So, dapat gagalingan mo rin kasi nagyabang ka eh. Hindi, edits talaga yung ibig sabihin. Ibang bitaw. Iniba ko na nga eh. Lahat pwede. Lahat may Tuloy mo nga. Yung mga ibang babae, sa katulad ng sinabi mo, kailangan makahanap ng katulad ng wavelength. May mga shits yung babae na kahit na red flag siya, ang galing niya kasi. Di ba? Galing niya mag-basketball. Ganun yung mga babae kasi. Ganun yung play naman nila. Kaya, wala. Ano talaga, feeling ko baliw talaga sila. Wala pa tayong Misogynist. Ang gulo kasi talaga nila mag-isip. Kasi may Grabe mga, ka, may misogynist mga ganun naman ako naririnig na kwentuhan eh. Sigel, damay Sigel eh. Misogynist ako guys eh. Pero ano ba, dapat ba best foot forward o hindi? Pag sa babae, Oo. na-try na ba kayo pursue? Iyakan, no. Naiyakan ka na. Iyakan, luhuran. Kaso kasi, hindi, luhuran ang nagmamakawa na, kunwari, wag iwan, ganyan. Okay lang, lahat pwede. Lahat pwede, di ba? Pero yung mga ganun, Baka naman kasi niluhuran ka lang kasi may kasalanan siyang nabisto mo. hindi na beastie. Hindi naman uso kasi cheating dati nung ano pa eh, mga high school. So, ano yun? Ayaw lang talagang, sila iwan. Ayaw sila maiiwan. Kasi may nakikita sila sa, syempre, may potential to boy eh. Oo naman. May bitaw eh. Bitaw to eh. Hindi, ganun lang. Tapos syempre, pag ayaw mo naman sa babae, di ba? Ganun na yung nakita mo. Out ka na dun. Paano mo in-handle yung ano? Di ba, na-perso ka na? Ng babae. Hindi ko kasi masabi kung purso tawag dun once na inabol ka ng babae. Oh, yun na yun. Yun na. Purso yun kung hindi pa kayo. Hindi, wala. Parang hindi na kami tapos may Parang bumalik lang. Pero yung sasabihin mong in the first Parang start unang yun. encounter nyo. Pinerso. Wala eh, kasi lahat ng gusto ko naman kausapin, pag nakausap ko, rekta naman yun. Gusto din naman ako, ganun. Kaya di ko talaga na-experience yung ipurso ako. Lakas mo pala. May bitaw talaga. Lodi. So yun, parang ang sinasabi mo magpaka-true to yourself lang sila. Ganun lang. Kasi kung tayo ang bully ng mga babae, syempre, ang una natin titignan naman sa kanila yung ugali nila eh. Kung gusto ba natin eh. Kasi kung hindi naman natin gusto, sabihin na natin, hindi ko gusto ugali mo, pero ganyan ka, palo ka, di ba? Oo. Makakaano ka. Okay yun. Tatawid ka lang. Makakatagos ka dahil ganun. Pero pag yung sa ugali, kunwari, ako kasi ang ano ko talaga, trip ko sa babae, ugali eh. Ugali. 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 Ugali talaga. Lahat naman tayo ganun eh. Siyempre, gusto natin mga lalaki ng peace of mind eh. Pero pag hindi talaga kaya, siyempre, ile-let go mo yun. Marami naman babae dyan eh. Pag hindi kaya, tatagos lang. Tatagos lang. Ikaw. Sa akin, Ang tanong. ang tanong. Flash sa screen. Sa akin, hindi pa. Tapos kung paano i-handle? Dito. Ang hirap, pag sa akin sa ganung situation, pag sa umpisa, tinry ko na kasing magkagusto sa hindi, tinry kong magkagusto sa nagkakagusto sa akin kahit di ko naman siya gusto. Guess niyo ba yung verse na yun? Yun. Hindi naman. Parang, ang ginawa ko nga lang dun, observe ng ginagawa niya. Parang ganun. Parang wala talaga akong nilatag. Parang, ang boring ko nga nun kung titingnan eh. Tapos, syempre, parang tumagal na, sabay parang in-evaluate ka na ng pwedeng mangyari. Kasi sayang na parang ang boring na rin. Nakita ko na pag dito. Kailangan mo pa rin siyang tingnan talaga ng maigi kapag babae na yung siguro ganito rin yung nafe-feel ng mga babae na kapag nililigawan sila ng mga lalaki. Namimili din sila tapos titingnan na rin nila kung sino yung magugustuhan nila. Syempre, pag sa lalaki, di naman ganun karami agad yung
Hindi naman gano'n karami yung ano, mga magpe-pursue sa'yo, eh. So, yun nga sa situation ko nga nun, parang tinry ko siyang i-go, ta's parang ang nangyari na dun sa side nung babae na siyempre ina-absorb ko lang siya ina-absorb, akala niya lumalalim na since tumatagal nga. Pero sa akin, mas tumatagal parang mas nakikita ko na wala siyang value. Kaya nung ano, tawag dito, nung ang nangyari nun parang ano pa ako, parang sobrang sama akong tao nung nagbitaw na ako sa kanya na ano, na parang walang mangyari. Ano naman yun, parang binitaw ko lahat ng mga naisip ko, ganun. Kung ano yung nafe-feel ko that time, di ko naman tinago na ano to dito, walang mangyayari dun. Parang tinry ko lang naman na ano, magkagusto din. Pero parang sa mga ano, no, di okay lang yun. Nangyari na eh. Yun lang. Pero sinabihan ka ba niya na, ay paasa ka, ganun eh, di ba? Parang ganun. Hindi naman, Ganun ba? naintindihan niya rin yung situation eh. okay. Naintindihan niya rin eh. Pero di ko sinabi that time nung umpisa na ano, tinatry ko na magustuhan siya. Parang nung huli na nung, di ko na talaga siya nagustuhan. Kasi di ba, tinry ko pa eh, baka magustuhan ko, ganun. Baka mag-work. Oo. Tumagal, di talaga. Tsaka ko sinabi na that time na, di talaga, walang mag-work. Ganun. Actually, yung ano, yung pangalawang tanong kung ano ba 'to? Paano mo i-handle? Alam ko ano eh, hindi naman siguro. Iba din. Medyo futuristic kasi yung tanong. Kasi wala ka pa dun eh. Wala ka pa dun sa paano ko nga ba i-handle to. Sa ngayon, yan yung sagot natin. Pero once na in-improve pa natin yan, mababago din yan. Kapag nag-dive na talaga kayo sa sabihin natin, ano, parang regular kayong may nakakausap. Nag-iiba rin yung ano eh, yung the way kung paano mo sila kausapin eh. Pero, kung titignan mo yung game nila, sa akin sa perspective ko, di naman talaga nakaka-intimidate eh. Di naman nakaka-intimidate yung mga babaeng yan. Ano lang talaga, sa society level lang talaga na kaya Masyado parang silang tinaas. inangat kasi sila sa pedestal eh. Pero kung ilalatag natin ang realidad, Tayo yung mas magkaka-level lang mataas. tayo eh. Pero hindi naman. May mga babaeng ka-level lang talaga nila yung babae, ay yung lalaki. Pero pag nagkalatagan talaga tayo, yung talagang all out, ano ba talagang nagawa mo? Masabi natin yung babae, average lang talaga eh. 'Di ba? Sa society level lang 'yan. Kasi bakit? Sila yung laging may protection ng batas. Sila yung laging priority. Puwede na nga nila isumbat-sumbat sa atin na, chivalry is dead. Ano yung lalaban natin dun? Wala naman eh, 'di ba? So, ayun. Kaya, ganun ako eh, yung parang sawang-sawa na ako sa norm. Sawang-sawa na ako sa galawan ng tao. Ng tao parang 'no, hindi na ako bagay sa mundo ng tao. Alien na, boss. Hindi, parang lang, parang other side of parang game. Ano ba meron dito? Bakit may mga taong nakakapag-pursue kahit na alam natin, tingin natin gago yung lalaki? Na kahit na alam natin, chick boy yung lalaki. Bakit nilalapitan siya? Nagkaroon ako ng ganong curiosity sa utak ko. Kaya nag-dive ako sa dating game na Ano meron? inano ko na talagang inalay ko mismo yung yung kahihiyan ko eh para lang malaman kung bakit. Hindi ako nag-dive doon para alam mo yun man-chick. Hindi ako umabot sa ganun eh. Kaya nga free lang eh. Kaya okay lang nakikipag-usap ako sa kanya. Walang mali siya. Wala talaga. Kasi ito pa, nararamdaman ng babae na may something ka sa kanya. Sabihin na natin may tago kang lust. Nararamdaman niya 'yan. Kaya nga after natin makausap, nung nakita natin siya, may experience kayo na na parang lumalayo na agad siya or kaya biglang naggo-ghost. Hindi dahil babae siya. Hindi, I mean, oo, may factor yung babae siya. Kundi meron silang ability na nararamdaman nila kung ano yung intention mo. Kaya nga kapag nag-show up ka sa kanya, nakipag-usap ka sa kanya ng yung parang ikaw lang talaga yan, yung parang ito ako eh. Magaan lang din sa kanya. 'Di ba? Hindi siya na kung ano mang parang wala siyang isip sa utak niya na impress mo pa ako. Hindi, wala na. Parang free flowing lang ang lahat. Kasi eventually pag-uwi nun, dun lang siya contemplate na okay ba yung lalaki o hindi. Ganun.
Isa pa kaya? Nasa dating scene ba kayo ngayon? Wala ako dyan. Then wala. Plastic pala. Ano, may boyfriend ka? Bading ka pala. Bading pala kami kasama dito. Hindi, yun lang. Hindi man siya para sa lahat. Pero, explore nyo. Ano lang, malawak yung mundo eh. Ang daming pwedeng tuklasin. Ano pa lang yan eh. Surface level. Isang department pa lang yan sa reality, yung babae. Wala pa yan. Sa relationship, wala yan. Hindi sila mundo. Ito rin, napansin ko. Ang mga babaeng nasa prime, short term sila mag-isip. Kaya nga okay lang sa kanya mag-explore eh. 'Di ba? Naririnig nyo ba 'yon na parang bata pa ako, mag-explore, hindi pa ako magsisettle. Kaya nag-end up siya sa maraming relationship. Ganun, maraming bodyguard. Oo, totoo 'yan. Pero kapag dumating na sila sa tingin nila, gusto na nila mag-settle, which is yung tapos na yung prime nila, nagiging sila, long-term thinker agad sila. Na hindi tuloy tayo maka-jive sa kanila kung ano ba talagang gusto nila. 'Di ba? Tayo, ang nature natin, pag nagka-girlfriend tayo, ang layo na agad ng tingin natin. Grabe na agad tayo. Pag unang, kunwari, mansary, anniversary. Bata pa lang, no? Bata pa lang tayo. Ito napansin ko yung lalaki talaga, kahit bata pa, pag nagka-jowa, gusto niya talagang parang ito na yun, gagawin ko lahat. Dadalhin sa ganito. Bata pa lang. Kasala na to. Bata pa lang. Pero hindi na rin naman mabubuo yung pagkalalaki namin kung hindi rin naman kami dadaan sa breakup eh. Yun nga yung nagpapatatag eh. Pero since nagda-dive ako sa gantong environment, late na talaga nare-realize ng babae na dapat pala yun. Dapat pala ganyan. Kaya tingnan mo, ewan ko siguro may experience kayo or nakikita kayo mga babae na at this age, kuwari 30 plus, dumating na 29, biglang parang nagle-lay low sila na nawawala sila sa pagiging babaeng parang ma-explore. Gusto na nila biglang mag-settle. O bakit wala kay mahanap? Kulit nyo kasi. Pinangihina ito. Kaya ang sinasabi ko sa karamihan ng mga nakakausap ko, una, ang plan A dyan, labas ko ba to? Ang plan A dyan is, ayun, basic tayo sa ideology. Lapitan mo na yung lalaking gusto mo. As in, lapitan mo, kausapin mo, yayain mo magkape, ganyan. Then kapag hindi nag-work, okay lang. Itanggapin mo na kasi nandiyan ka na sa age na, 'di ba, gusto mo na mag-settle. O sige, gawin mo na 'yun. Pero kung mag-work, nagtutuloy, di good. Good for you. Laruin nyo lang yung laro. 'Di ba? Tingnan natin kung baka susupot-supot pala yung lalaki. Di pwede ka mag-out. 'Di ba? Kung okay, di go. Ang plan B ko na sinasabi ko sa kanila, mag-fishing sila. Saan? Sa inbox nyo. Daming lalaki dyan. For sure sa message request ng babae, daming hi dyan. Meron pa nga dyan yung mga lalaking biglang nagka-call. Yung ganun nakukwento ko na, meron ka na bang experience sa biglang may nagbi-video call sa'yo? Sabi nila, meron. Sabihin, normal. Isipin mo, kung nandiyan ka na sa level na gusto mo mag-settle at gusto mo lang maka-feel ng love, gagi, sagutin mo yung isa dun sa inbox mo. Mamaling ka talaga nun. I-sort mo na sino yung mga pwede doon. Alam ko na, syempre, kaya nga hindi mo sila pinapansin kasi hindi sila yung gusto mo. Di pasok. Pero since sabihin na natin, nag-fail ka na sa plan A, sa plan B ka na. Ayun na, hanap ka na lang doon na tingin mong susundin ka. Ang sinasabi ko nga din, piliin mo yung yung lalaking pag nasa trabaho siya, tapos text mo siya, mag-inarte ka, yung biglang uuwi. Para sa kanila nga yun. Para sa kanila naman talaga yun eh. Sa Diba kanila yun din naman ang gusto nyo? Patulan nyo na. Oo. Diba? Sa kanila nga. Tapos Kasi wala na rin eh. ito plan C. Bago to. Na-realize ko na siguro mga days ago lang. Ang plan C dito, kung sinagad nyo yung pagiging, ma-explore nyo na babae. Sabihin natin, clubbing ka. Sabihin mo, hoe face. Dumating ka sa ultimate hoe face. Maging trophy wife ka. Alam nyo ba yung trophy wife?
yung mga yung mga babae na mga businessman na lalaki o kaya mga tycoon. Di ba, parang display sila pero napakaganda nila. Yeah. Real talk lang 'yun. Pwede niyo yung maging option kung Wala nasa na talaga, kung sagad nasa na. personality niyo 'yun, 'di ba? Pero ano na 'yun, medyo dark na 'yun. Pero I'll say to you, nangyari 'yun. Meron akong kakilalang gano'n. Nakukuha niya yung gusto niya, maganda yung buhay niya. Pero alam mo 'yun, 'pag nakita naman natin yung lalaking 'yun, yung lalaki niya parang Malayo. may mansyon, may pera, pero basta yung sa aura, wala. Standing as a person. Standing as a person. Pero mayaman. Company, may empire, 'di ba? Maging trophy wife ka na lang. Walang masama doon. Choice mo 'yan. Bahala ka sa buhay mo, bitch. Panindigan mo yan. Walang pumipigil sa inyo. Yun lang kasi nai-stuck sila sa wala na nagkakagusto sa akin. Meron nga. Ang kulit nyo eh. Laging meron, babae ka eh. Oo, babae ka eh. Lagi meron. Hindi kayo nauubusan ng option. So, yun yung nasa nature niya talaga. Tsaka, ito pa maganda. Sinusuportahan sila ng society dun eh. Na, Oo naman. na marami kayong option. Okay. Kami hindi eh. Diba? Kapag inayos namin yung Blessed sarili na kayo namin, nun. kami yung marami option. Ano ko? Toxic masculinity. Diba? Pero okay lang. Diba? Yun lang. Ano ba? Kanya-kanya na yun. Balik to support na lang ulit ako. Joke lang. So yun lang, abangan nyo yung episode 7. Yun guys. Peace out. Masyadong Like and seryoso subscribe Stay tuned lang kayo lagi. Peace.